Okay guys, yung mga nagtatanong sa akin about differences ng 361 degrees Miro SL version 1 and 1.5. Ito na. Okay, I have to rest muna from my run while doing this video, ha? So, I'll want to make very short and detailed as much as possible. Ayoko masyadong matagal. Okay, so ito yung version 1.5 ng Miro SL. Gamit ko ngayon, okay? So, ito itsura niya. Okay, so alright. So, differences, similarities muna. Yung similarities nila, yung 1 and 1.5, halos pareho lang yung fit to uppers, okay? Yung fit nilang dalawa ng 1 and 1.5, halos pareho lang. Pero yung difference ng 1.5 is woven na yung upper material niya. Okay? And, okay, basically yun naman sa uppers, halos pareho lang. And then, yung kapal ng midsole, pareho lang sila. Yung weight, ang difference pala, yung weight naman, mas mabigat ng konti yung 1.5, about 20 grams, okay? 225 grams yung 1, 245 yung 1.5, okay? Bumigat ng konti yung 1.5 dahil mas nakapal yung foam dito sa may heel collar. Kaya bumigat ng konti, kaya mas mabigat ng konti yung 1.5 dahil mas makapal yung foam dito ng 1.5. And mas may konting foam na dito sa may dila. And may tahe na rin, may stitch na yung tongue sa inside part. Pero sa outside part ng tongue wala. Okay? So, yung mga added na stitching, added na foam, and added na foam dito sa may tongue, mas nakakabigat siya syempre. And, okay, yung main difference talaga na napansin ko, nagamit ko sa between 1 and 1.5, mas makapal na yung, or mas malapad na yung heel ng 1.5 ng by 2 mm. Okay? And yung dito naman, sa may midfoot part, yung widest part, pareho lang sila. So, pinalapad nila yung dito sa likod ng 1.5, ng by 2 mm. Okay? Napansin ko yun kasi ginamit ko siya sa by left and right. Mas na-feel ko na mas stable ngayon si 1.5 sa may heel part. Pag naka-land time ganyan. Mas stable itong 1.5. Okay? I'm not saying na sobrang unstable yung isa. Pero comparing them side to side, sabay kong ginamit, mas stable tong 1.5. Dahil sa nilaparan pala nila to. So, I took a measurement. Talagang mas malapad dyan ng 2 mm. And it made a big difference. Saka mas may konting siguro medyo in-adjust nila yung profile ng loob, ng midsole, yung sa may loob, para mas maging neutral yung arch natin. So mas naglagay sila ng siguro ng konting support dito. So mas level na yung paa ko dito compared sa 1. Okay? I'm not saying na I have complaints sa 1. Okay? I'm just saying na mas yun yung in-update nila sa 1.5. Yun, yung insole nito, okay, insole ng 1.5, okay? So, may konting difference sa material but not so much. Yung ilalim niya, basically, pareho lang. Okay, color black lang isa ko yung ilalim. Pero basically, pareho ang material. RPU, the same material, matibay, and grippy. Very, very durable talagang RPU ng 361 degrees. And security, extreme pa rin as usual. Both of them have the same midsole. But yun, ang major talaga, which I believe na madaming magkakagusto lalo ng 1.5 na Miro SL. And very sikat naman talaga yung Miro SL1. Mas magugustuhan ng mga naghahanap ng mas stable na Miro SL. You get 1.5, okay? You get this version. If you're looking for a more stable Miro SL, okay? So this is really more stable version, okay? Lalo na this may heel. Yeah, you can run slower ng with still being stable sa may because when you run faster faster na pace, stable pa rin siya as usual like the old first version. And still this is best daily trainer I've tried. Okay, so you do slow pace, medium moderate pace, fast pace, racing, lahat ng training pwede nyo gawin dito. Okay? And plated siya dito sa arch. At sa may arch, sa may arch. Shank lang yan ha, nylon plate. Ganyan lang kaikli yan ha, hindi yan full plate ha.
ganyan kaikli. Kaya it's really, really stable sa mga fast paces. Ay, isa pa pala, before I forget, ito pala, naglagay sila ng mga vent holes dito. Vent holes, malalaking vent holes sa 1.5. Walang ganyan sa 1. But again, wala akong issue sa overheating or hindi umainit ang pa ako sa 1. But again, in-update nila with vent holes sa 1.5. And it's still a great update, of course. Yun, and laces ng 1.5 is flat laces na. Okay, unlike dun sa version 1, sawtooth laces siya, like the flame models. Okay, ibang racing models sila, naka-sawtooth. Yung version 1 naka-sawtooth. And wala akong naging problema doon. And again, update sa 1.5 flat, wala rin akong problema dito. So, it's a perfect personal preference na lang. So, kanya-kanya. And I think, ayun, super last. Okay, so, yung inside part ng tang, smooth. Okay? Inside part ng tang, smooth. Yung complaint ng iba sa 1, may mga experience sila dun sa tang, may konting matulis sa part. Some, walang experience sa ganun. Ako, walang experience sa ganun. Sa version 1, wala akong experience. Wala akong bad experience sa version 1, to be honest. May narinig lang ako sa iba, medyo na-irritate yung ano nila sa may tang, may matulis sa side ng tang. Ito, wala nang ganun. So, iba na kasi material na parang siyang leather. Okay? Parang mga race tang talaga na leather ang material. So, mukhang wala na magiging mga ganung issue dito sa 1.5. May ibang colors din. Okay, and true to size siya, pwedeng pang malapad na paa. Okay, again, yun na. So, kung may update ako about durability or something else, I'll update you guys with the 361 degrees Miro SL 1 and 1.5. I have both of them. Okay, so I hope this is short enough para masabi ko sa inyo yung talagang update about the differences nilang dalawa. So, yun. So, quick facts here. Takbo na ako. Be quick and be safe.